So yan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no. So sa araw na to meron tayong meron pa akong share sa inyo dito. Bali, re-recap natin. Ito yung dati na ginawa natin na pinalitan natin ng diode, oh. Nagpalitan ng diode kasi yung problema una nito, diode. So nung nag-okay na siya, nakita natin nagkaroon na rin ng problema yung kanyang screen. Flicker siya. Nagkaroon siya ng flicker. So mayari, papagawa na lang daw yung flicker na problema kasi masakit daw sa mata kapag nanonood sila, no. So ngayon, ginawa natin, nag-isolate tayo, no, para malaman natin kung saan banda yung problema. Ang problema lang is both side kasi yung both side na, ito yung papuntang left side natin ng ating panel. Ito naman yung papuntang right side, ayun. So yung model nito mamaya na siguro kasi yung cover niya nandun sa labas. So, nag-isolate tayo, hang natin yung left side, tapos testing. Okay, meron siyang logo ng TCL. Ang problema, meron siyang bar lines. Pero wala na po siyang flicker. So, kinabit natin ulit, tapos yung kabilang side naman, yung right naman na yung isolate natin. Ganun rin, labas yung logo ng TCL, pero meron pa rin siyang bar lines and meron siyang kunting flicker. So, ibig sabihin yan, hindi pwede mawala yung kabilang side. Kasi kung mawala yung kabilang side, makakaroon siya ng var lines. So, kasi ginawa natin is block natin yung kanyang clock saka swapping voltage. Sa side na to, same pa rin yung resulta. Bar lines pa rin. Merong bar lines na sumasabay dun sa kanyang mga screen at saka logo. So, ito sa kabila naman, na-block natin. So, ganun pa rin yung resulta, bar lines. Tapos, may kunting flicker. And, bar lines. Tapos, meron siyang, yung fine lines niya, yung kanyang linearity, mayroong problema. So, hindi ko na naipakita yung kanyang actual na problema. Kasi akala ko na hindi ko to ma-remediuhan. So, ngayon, na-remediuhan natin is, share natin ngayon kung ano yung ginawa natin. So, marami po tayong mga modification na ginagawa dito. Dito tayo sa kanyang swapping voltage LC1, LC2, no. So mapapansin nyo dito, ayan. Ito yung tape natin. Meron tayong tape na nakita dito. Ayan, meron tayong tape. Both side meron tayong tape, pero konting tape lang yung nilagay natin. Kasi yung bilock natin dito, yung kanyang LC1, LC2, yung kanyang swapping voltage. LC1, LC2 na papasok sa may left. LC1, LC2 na papasok sa may right. Yan yung binlock natin kasi minodify natin yung kanyang swapping voltage. So, unang-una sa lahat, ito yung meron tayong dito. Meron nakalagay, meron na kayong indicate dyan, LC1, LC2, yun, LC2. Tapos, ito naman sa may kabilang side, wala siyang label, ayan, wala siyang label, pero meron siyang mga test point. Then, ito naman yung kanyang label, sa may ilalim. Ayan, yung label nakalagay, ayan. Yung label, dito yan. Ayan, yung mga bilog-bilog dito. So, unang modification natin, syempre yung LC connect natin sa may BGS voltage, tapos C2 sa kanyang BGL yung negative. So, pinalit-palit na natin. So, walang naging epekto pa rin yung problema ang net na counting improvement. So, wala siyang pagbabago. So, ginawa natin yung natin dito yung LC2, connect natin sa ground, tapos yung LC1 na naman yung supplyan natin, same din sa may kabilang side. So ganoon pa rin yung kanyang resulta. So dito siya nagka-normal nung ginawa natin modification na ito, yan, yung LC1 at saka LC2 dyan, nakakonekta na po yan, yan. Pinagsama po natin yan, LC1, LC2 pinagsama natin, same din dito sa may kabilang side. Yan, same din dito sa may kabilang side, LC1, LC2 pinagsama po natin yan. Then, connect po natin yan pareho dito sa may BGA natin ito. Meron tong, yung dalawang kapasitor na yan. Yung lalabas dyan is BGA supply na 30 volts. 30 volts yung lumalabas dyan. So, yan yung nagsusupply na steady voltage sa ating LC1, LC2. Papuntang left. Papuntang right dito. Yan, kung magtataka kayo kung bakit hindi ako dito na removing na lang or hindi na ginawa yung blocking kundi removing na lang sa may source mismo ng ating level shifter,
para ma-isolate mo yung LC1, LC2 no, hindi na makapasok yung swapping voltage sa ating panel. Kasi gusto kong i-preserve yung mainboard natin. Kaya ko gawin dito yung modification kasi baka pumangit or baka mayroon tayong removing kasi at saka merong gagawin natin dito sa my board, mag-remove tayo ng parts. So gusto ko wala naman dito sa may mainboard yung problema, nandito naman sa may panel. So kahit na mag-wiring ako ng mataas na magnetic wire dyan para magkabit dito sa ating level shifter, yan po ginawa po natin kasi yan dito naman yung problema sa kanyang panel eh. So dito lang tayo maghihinang tapos mag-modify kahit naggamit tayo ng magnetic wire na mataas. Kaysa naman dito magre-removing tayo dito, baka magkakaroon pa ng problema, baka masira pa natin yung mainboard natin na buo. So dito na lang tayo sa may panel, no? Ayan, no? Kumay po tayo ng mataas na magnetic wire connection natin yan. Ayan, no? Sa kabila hindi masyadong mataas. Ayan, so titingnan natin to yung kanyang screen kung ano na yung resulta, no? So kailangan mo natin putulin yung video kasi angat pa natin to tapos upaanda rin natin ulit kasi medyo mabigat yung unit kasi nasa 55 inches. Ayan, no? So ito na po yung kanyang naging resulta. Inangat na natin yung TV kasi medyo mabigat siya. Malaki kasi nasa mga 55 inches. Ayan. So dati kung wala yung kabila magkaroon siya ng bar lines. So ngayon matapos natin mabudify yung kanyang swapping voltage, pinagsama natin, connect natin sa may 30 volts BGH supply. So ayan, o. Nawala yan po na yung kanyang ticker. And then wala po tayo makikitang bar lines. So meron lang konting problema sa kanyang linearity. Merong fine lines na nakita dito. Fine lines. Pero tingnan pa natin kung ano yung magagawa natin nito. Pero wala po tayong blocking nito. Wala po tayong blocking sa my left na clock at saka sa right na clock. Yung binlock natin is yung kanyang LC1, LC2 swapping voltage lang para kasi nag-modify tayo para ma-modify natin yung kanyang LC1, LC2. Sinupply natin ng steady voltage na BGH supply 30 volts. Ayun. Ayan, so ito lang siguro yung update natin. And meron pa tayong magagawa sa kanyang fine lines na problema, bali mag-update din tayo, no? So next na natin gagawin ito is yung kanyang fine lines kasi na resolve na natin yung problema na kanyang flicker, no? Flicker problem. Ayun. So yun lang. Peace out.